Isang napakagandang hapon po sa ating lahat. At ngayong araw po ay pag-uusapan po natin ay tungkol sa Labor Day. At bago po tayo tumungo sa ating usapin ay kamustahin po muna natin ang ating mga kasama ngayong hapon na sina Kuya Akim, Jacob at Levin. Levin, kamusta ka? Hello. Okay lang naman ako ngayon. Medyo mainit na yung panahon, pero umuulan-ulan rin minsan dito eh. How about sa'yo, Kuya Akim? How are you? Kahapon kasi ang lakas ng ulan sa amin. Suspend ang klase sa college kasi vacation na ngayon ng mga high school and elementaries natin. But sa college is, ayun, suspended kahapon ng tanghali kaya hindi ako nakapunta ng school. But of course ngayon medyo okay na. No? Ano yun yung yung sa labas medyo maganda na yung yung tawag nito, yung panahon. No, kaya of course, no, dahil maganda yung panahon, maganda yung internet connection, magiging stable at higit sa lahat, maganda ang daloy ng Kalambag for this week. Charot. Sige, how about you, Jacob? No? How Oh, are you? I am doing very well, but I'm not sure what's been going on there, but I feel like I've been on a good luck streak. Parang every day has been going good ever since classes. And that it's our summer vacation, having a lot of fun staying just at home with the family. Haven't done it in a while. So let's pass it over. Daisy, how are you? Hello. Okay lang ako naging rough lang yung since last week kasi reviews, gano'n. At ngayong araw nga ay pag-usapan natin yung tungkol sa Labor Day. Ating ipagdiriwang ang kontribusyon ng mga manggagawa sa pag-unlad ng ating lipunan. Sa mas nating bigyang pugay ang kanilang sipag, tiyaga at dedikasyon sa pagtatrabaho para sa kinabukasan ng ating bayan. Mula sa mga factory workers hanggang sa mga healthcare professional, mga guro at mga kawani ng gobyerno. Bawat isa ay may mahalagang papel sa pagtataguyod ng progreso at pag-angat ng ekonomiya. Sa araw na ito, ating kilalanin ang kanilang mga sakripisyo at pagod at patuloy na magtulungan upang masiguro ang kanilang mga karapatan at benepisyo. Kuya Akim? Ayan, maraming maraming salamat, Stacey. Kaya, of course, halina at simulan natin ang episode na ito. But before that, no, last nga pala, bago tayo dumako ay napag-usapan no, ng last episode, which is ng Kilapawan, maging ng Lagro High School noong nakaraang buwan ang tungkol sa Earth Day na kung saan ilan sa kanilang binahagi ay kung paano maging sustainable, paano magkaroon ng isang magandang kalikasan no, na hindi nasisira despite na papaunlad ang ating bansa o ekonomiya. Kaya kung gusto nyo pa pong panoorin ang mga episode na yon ay maaari nyo pong balikan sa official Facebook page po ng Kalambag. And of course, ngayon naman ay dumako tayo no, sa sinasabi nating Labor Day. Kasi nga, noong May 1, kailan ba yung May 1? Biyernes yata, I think. Hindi Biyernes. Wait lang. Ay, Webes, oo. Nung Webes pala ay pinagdiwang natin ang Labor Day. Kaya serious tayo medyo pagdating sa work at sa labor. So, para ba sa inyo, class, pwede nyo bang i-share kung anong ibig sabihin ng work o ng labor? Para sa inyo ha, sa personal nyo na opinion, ano itong work at saka labor? No? At saka paano ito makaka-apekto sa community natin? Okay. One, two, three, one, two, three. Okay, Jacob. Okay, so here's the thing. When for me and Levin, probably when we think of work, the first thing that we think of is the work in physics, the movement of energy. But I know that's not technically the question. But the definition of work is like working, doing an activity for pay, isn't that right? But in exchange, when we're doing those activities, when we're doing these like physical manual labors, we're helping the Mhm. community by providing something that's needed, if that's a service or resource or like food and water, like the water delivery guys, the people that work at the plants, or the people that cook the food. And it's like a system, it's all interconnected. So for me, work is that interconnected system where everybody and everyone's jobs are interconnected and everybody is working together to make sure that the community all around is running together. How about you, Levin? What's work for you aside from the scientific definition? Para sa akin kasi, alam naman kasi natin, ba, pag sinasabi nilang work or labor, yung agad yung trabaho, yung pagkita ng pera. Pero parang sa akin kasi, hindi lang yung basta pagkita ng pera yung work or labor. Parang isa siyang paraan na para makapagbigay ng ambag sa pamilya or sa komunidad. Parang may ano siya, parang habang
yung labor may mas malalim pa siyang like meaning. So nakita ko kasi sa like mga magulang ko, araw-araw sila nagtatrabaho, di ba? Araw-araw sila nagtatrabaho para sa pangangailangan namin. Sa community kasi namin, yung trabaho, parang mahalaga siya kasi ito yung tumutulong para magbuhay ng mga pamilya at parang sa ekonomiya, may epekto rin siya sa ekonomiya natin. So para sa akin yun lang naman. How about sa'yo, Kuya Aki? Balik natin sa'yo. O, bago ako. Sige, bago sa akin, kay Daisy muna. Kasi parang excited si Daisy. Okay, take it away, Daisy. Daisy, nandiyan ka pa ba? Kaya po ang trabaho po kumita ng pera, kundi ito po ay isang paraan sa kontribusyon sa lipunan o sa ating pamilya. Sa community po namin or dito sa amin, malaki ng ng araw-araw ang trabaho mula sa mga nagtitinda sa palengke, sa driver ng jeep, hanggang sa mga guro. Medyo nawawala si Ate Daisy. Nawawala si Daisy. Ayan, so balik na lang sa akin, ano. So, tama yung binanggit niyo tungkol doon sa yung perception nyo ng work. Of course, alam ko naman na ano talaga pinaghandaan nyo to. So, pagdating ka sa konsepto ng child labor at saka yung child work, kasi most of us are still tawag nito confused, no, kung ano nga ba itong child work at saka child labor, no. Iyan natin siya, kumbaga sa konsepto naman tayo ng ng tawag nito child's rights, kumbaga, kasi hindi natin alam, minsan kasi nako-confuse pa rin tayo pagdating sa child work at saka si child labor. I don't know kung Tagalagro High School, I think si Daisy naka-attend to siya ng mga seminar when we talk about child work and child labor. Kasi pag si child ba, ano yung mas tawag nito, ano yung mas nakakatulong pa, child work o child labor? Ano, parang pre-test to. About 11. Child work o child labor? Yung yung mas nakakano sa bata, yung mas nakakatulong sa bata, child work o child labor? I think child work. Di pa ako familiar sa words na yan. Alam na. Sige. How about Jacob? I think the difference between child work and child labor is like, child work is when the child who's underage and really shouldn't be working yet is working for money out of necessity, like they really need it. And child labor and this is just based off what I think. I'm just totally guessing here. I feel like child labor is more like just the kids working for their families, like helping out in the family business or helping around the house. And I don't think it's as bad, but again, I'm not sure. What is it? Okay. Thank you so much. Okay, thank you so much, Jacob at saka Levi, no? So, when we say the child work, ito, para sila child work at saka child labor, same lang sila puro mga underage, no? But, when we say sa child work kasi, ito yung mga trabaho na tawag nito, yung parang lang, kalibangan ng mga bata, yung parang trabaho na nakakatulong sa kanila o yung mga trabaho na nakakatulong sa kanila to grow up, to tawag nito na kumbaga parang lang nila, yung parang kagustuhan lang nila kasi parang feeling nila pag dito may matutunan sila, just like research. Consider yan as a child work. Yung pagbo-volunteer, no? Yung pag-attend sa mga different activities na connected sa pagbo-volunteer, example yan ng child work. Itong child labor, ito naman yung nakagkaroon ng negatibong negatibong epekto sa mga bata na kung saan may nalalabag yung karapatan nila, parang example nito yung hindi na nakapag-aral kasi nga nagtrabaho siya, nag-construction site siya, saka yung mga trabaho na super delikado sa mga bata, just like construction worker, no? Yung sa mga construction sites, no? Alam natin na super delikado ng mga places na yon. Possible, pwedeng may magkaroon ng insidente doon. Then, mapaano sila? Just example of
child labor. Yung parang mga nasa delikadong trabaho. Yung sa mining. So, ewan ko kung nanonood, mahilig ka ng documentary. Kasi usually yung ano, yung mga miners natin, na yung mga small miners lang naman, is mga bata, yung mga underage yung nagtatrabaho, nakakalungkot kasi meron silang ginagamit ng mercury doon, which is parang delikado sa mga delikado sa kalusugan nila. Ano pa ba halimbawa ng child labor? Kahit tayong ano, sabihin na natin nagtitinda, kung ikaw nagtitinda ka every Sabado, Linggo, yung parang ano mo lang, yung gusto mo lang makatulong sa family mo, then of course nagagawa mo rin yung pag-aaral mo, kasi nga parang pinili mo lang kasi masaya ka doon. Gusto mo magtinda kasi masaya ka doon. Gusto ka gusto ka magtinda, sumabay sa nanay mo kasi feeling mo na ano, pag nito masaya ka, kumbaga bukal sa kalooban mo. Parang parang ine-enjoy mo lang. Unlike dun sa child labor na kasama ka, magtitinda na kasi wala kayong pambili ng bigas. Tapos absent ka sa school. So, mahulog din siya na child labor, no? So, ayun, based lang po ito sa aking pagkakaunawa, no? At of course, no, lahat po ng sasabihin namin dito ay opinion o ideya po ng mga kabataan ng Kalambagsain at Philippines. Ayan, nagbalik na si Daisy. Yun yung para sa akin lang to, opinion ko lang to about child work and child labor. Kasi ilan kayo sa mga researchers na, wow, sana all researchers na. So, consider yun siya as child work. Next one. Wow, next one ha. So, tingin nyo ba, ano yung alam niyo tungkol sa pinagmulan ng Labor Day? So, parang, oh my God. Ano nga ba yung alam niyo tungkol sa pinagmulan ng Labor Day? At bakit mahalaga na alamin ang history nito sa kabataang tulad natin? Bakit kailangan natin alamin yung history ng Labor Day at saan nga ba ito nagmula? Sino kaya unahin natin sa inyong tatlo? Si Levin, sige. Ako na yung kaya ngayon. Alam ko kasi parang natakil na rin namin to dati sa AP. Alam ko kasi parang dati pinagtatrabaho sila ng parang higit pa sa 16 hours kada araw na walang pahinga at madalas delikado pa yung lugar. Tapos yung bayad sa kanila hindi pa like sapat para sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. So parang yung Labor Day nagsimula siya para sa like pagkilala sa mga manggagawang lumalaban para sa tamang sahod, sa makataong oras, at sa ligtas na mga kondisyon sa trabaho. Tapos parang mahalaga naman siya alalahanin, lalo na sa mga like, kabataan na tulad natin. Kasi marami naman sa atin ang bahagi ng magiging bahagi ng workforce. Balang araw, magiging working citizen tayo, magiging citizen tayo ng isang ano. So parang dapat alam natin yung mga karapatan at ipaglaban natin kung hindi natin, parang sa palagay natin hindi natin ito makukuha at hindi rin natin ito like baliwala balang araw. So para sa akin yun naman lang yun. How about sa'yo, Jacob? Move natin kay Yeah, Jacob. exactly. Yeah, I mean, it's exactly the same. We studied the same lesson. So, yeah, back then, I'm pretty sure it was somewhere in Europe, probably England. It started with these guys, the chimney sweeps, I'm pretty sure. The kids who would go up uh, the chimneys of those houses. They used to have fire pits and chimneys. Then the smoke would get clogged. Eventually, the leftover tar would clog the chimney, so they had to send somebody up there to clean it. And I think it's that and the miners that first started the concept of Labor Day, where they started saying, "Oh, we're not being paid enough, and we're being forced in these horrible work conditions." Usually, these kids were malnourished so that they could fit into the tight spaces of chimneys and mines. So it was really bad. So they decided to make this to fight for workers' rights to get shorter days because the 16-hour workday would be insane, is insane even back then, and they're not even being paid a fraction of what most of our workers are being paid relatively. So that's the reason why. And the reason it's important for us, the youths, to learn about it is because exactly what you said a while ago, we're going to be the next generation, the next workforce that's going to keep the world running and to keep the world advancing and progressing. So it's important to know our rights to make sure that things like that will never happen again. So is Daisy back? Nawala Parang yata si Dave. Oh, Daisy's not here. All right.
Well, how about I ask another question? So, have you guys ever had a job, like even part-time or anything like that? Have you guys ever had a job where you worked for money? How about you, Kuya Kim? Because I bet you have experience. Sige, ganito yan, class. Class ba ha? So, bago pala lahat, no, dagdagan ko lang yung sinabi niyo tungkol doon sa history ng Labor Day. Oo, kasi ang ganda nun, parang ang lawak ng ano, ang lawak ng natutunan niyo, umabot tayo ng Europa. Ngunit, balik tayo sa Pilipinas, no? Bakit nga ba nagkaroon ng araw ng mga manggagawa dito sa ating bansa mismo? Kasi nga, noong ikadalawa ng Pebrero, taong 1902 ay nabuo ang Union Obrera Demokratika Pilipina o UODF na in-establish ni Isabelo de los Reyes. De los Reyes. Siya yung naging president ng organization na to na kung saan, gaya na binanggit ko kanina, nila 11 kanina, is parang same goal din na pinaglalaban yung pagkakaroon ng patas at makatarungan na pagtrato sa ating mga manggagawa. Kasi nga dati, ganun din, may mga unfair treatment pagdating sa ating mga manggagawa. And during that time, we are colonized by the Americans. And during that time then, nagkaroon ng protesta ang organisasyon na ito dun sa Malacanang upang ipaglaban ang karapatan ng mga manggagawa. 10 years, tawag nito, after 10 years, or sabi natin 10 years muna, matapos na isang batas 1908, 1908 ay naisa batas itong tinatawag natin na Labor Day kung saan May 1 ito pinagdiriwang. At first celebration nga pala ng Labor Day is May 1, 1913. Based ito sa research ko. Teka, saan ko ba ito nakuha? Sa remote group, oo. The revolutionizing group work, no? Doon ko yung nakuha na source. And balik na sa tanong ni Jacob kanina. So, trabaho, naka-experience ko ng trabaho, yan. Bata pa ako, sabi natin child labor yon, oo. Kasi, sabi natin na yes, 2008, sinag-separate yung parents ko from Nueva Vizcaya. Una kasi nasa kami, Makati. Tapos lumipat kami ng Nueva Vizcaya. Then, dahil nga may nangyaring hindi maganda, so, kumbaga nagkalamat yung relasyon ng parents ko and my mom decided na mag-separate. Then, since taga Kinapawan yung mama ko and of course, no, kasi nga katutubong Ubo Manobo yung nanay ko. So, lumipat kami from Nueva Vizcaya, lumipat kami ng Kidapawan. And after that, dahil nga nanay ko lang yung nagtataguyod, so kailangan namin siyang tulungan. No? Hindi dahil tawag neto, sabi natin nag-enjoy din ako, pero wala rin akong choice. Kung hindi ako tutulong, wala kaming kakainin kinabukasan. No? That is why, nagtatrabaho yung parents ko. Sabi natin taga-tinda ng kalamansi sa Mega Market. Then ako, syempre nandun din ako, tiga-tinda rin. Weekdays yun weekdays. Dati kasi kapag hinuhuli ng market guard kapag may mga batang naglalako ng kalamansi na during weekdays kasi dapat nag-aaral yun. Pero ako, since wala kaming bigas kinabukasan, so kailangan namin kumain kasi morning, sabihin na natin 7 to 11, mag-harvest kami ng kalamansi niyan. Of course, pahinga na isang oras, 12, ibiyahe ang kalamansi 30 minutes doon sa town. And after that, doon itinda na, then uwi kami alas 9, alas 10. And saka pa ako papasok. So, ganun kahirap. Bata pa ako noon na, I think nasa 10 years old ako noon. Tapos, elementary yung work ko. Then pagka high school naman, parang nag-evolve din siya. So, parang sabi natin part-time maid ako. Part-time maid. Oo, maid. Yung parang nagkakatulong ako. Nagiging weekends na siya. Pero wala pa rin akong choice kasi kailangan ko tulungan yung pamilya ko. And wala rin akong babaunin next week. And minsan, umabsent pa ako kasi kailangan kong batayan yung kapatid ko na may autism. And kasi mama is hanap din siya ng part-time niya. So,
Ganun kahirap yung life namin before. Pero buti na lang sa Kidapawan, libre yung tuition namin. So wala akong naging problema sa bayad. And after that, no, sa mga rooms, no, sa mga teacher ko dati from elementary, nagsa-sideline din ako doon just to have money na pwedeng gamitin ng family ko to para mabuhay kami every day. Then until such time, no, pandemic, ganon, dahil nga walang pagkakakitaan and I was the president of SSG that time, SSLG na yun ngayon. No, so, ang ginawa ko, to do my duties as president, nag-suggest ako na i-hire yung sarili ko doon as utility staff na rin. So, ayun, trabaho, then kumbaga parang dual purpose na rin yung kumbaga tigalinis ng school, tiga-maintain na mga gamit doon, and as well as to do my duties as a student leader. Then kung may mga webinars ang Inet Philippines that time, doon din na lang ako, doon ko na lang din ginagawa yung webinar. And until such time, no, na college na din, parang yun yung last work na naanuhan ko, na napasukan. Kasi, kumbaga, mas nag-focus na ako ngayon sa academic kasi nga graduating. Magkano lang naman yung 150 araw-araw, kung makapagtapos ako ng pag-aaral na mas magkakaroon ako ng mas malaking sahod in the future. No, kasi ewan ko sa inyo, kasi yung 150 kasi medyo malaki na yun sa amin dito sa probinsya. I don't know, dyan sa city, parang hindi pa masahe pa lang yan ng taxi. Taxi pa lang yan, 150 nga ka na. So, kasi na-try ko rin mag-taxi dyan, no? So, parang ngayon, yung experience ko as no, parang child labor talaga siya na, ayun, kung sige, sabihin na natin na twice a week akong absent nung elementary ako. Tapos nung high school ako, once a week na lang. Then sa college, of course, din ako absent. Kasi nga, di na ako habulin ng teacher ko para sa grade. So, ayun. It's my story. Hala, parang nag-MMK ako. Teka lang. Oh, Parang nag-MMK ako for today's video. So, ayan, dako tayo kay Daisy. Daisy, meron ka bang like experience na about working o pagtatrabaho na pwede ka bang magkwento ng isang taong hinahaya, hinahangaan nyo na maging konektado o na experience mo kung nakapag-work ka ba o hindi? Daisy. Um, Wala po akong work, so yung taong hinahangaan ko na lang po at kung paano po ito konektado sa trabaho nila. Um, yung hinahangaan ko pong tao is yung tita at tito ko po kasi dito po ako tumitirayan. So, at ano na rin po, sila po yung hinahangaan ko kasi yung tita ko po is isang teacher, tas busy po siya sa work, ganun. Then, from 7 to 4, tas pagdating po sa bahay, siya pa po yung nagluluto ng ulam namin kasi siya po talaga yung toka po sa pagluluto. Tapos yung tito ko po, isang uniform, like sa AFP po, ganon. And saludo po ako sa tito kasi kahit po na hectic po minsan. Mukhang nawala si Kuya Akim and si Ate Daisy. Sige, oh, tayo it's just muna you mag and me again. So, yung na-left off kasi ni Ate Daisy kung sino yung hinahangaan niya. Sige, ako mag-share ako ng sino yung Go hinahangaan ko. for it. Sa ako kasi, sa family ko, hinahangaan ko. Pareho naman silang hinahangaan ko, pero parang yung nakita ko kasi may ano talaga yung tatay ko. Kasi nagtatrabaho siya bilang IT overseas sa Saudi. So like, hindi talaga biro yung magtrabaho ka overseas, yung malayo, malayo ka sa pamilya mo, and like, madalas mahaba yung mga oras ng trabaho niya. At Where alam mo na, overseas lang? sa Saudi Yeah, Arabia. yeah, I guess that's enough for detail for me. May like, alam mo naman, pag overseas, like, di ba, may pressure at laging tapos sa job work pa niya, IT, kailangan lagi siyang Yeah. updated sa technology, so lagi siyang nag-aaral, ganun. Inaaral niya yung mga bagong, like, mga code, mga language, ganun, yung mga bagong Well, what technology. exactly does he do? Does he like make computers? Developer, alam ko developer siya developer. Software? Yes. So Oh. parang kahit ganun, parang hindi, kahit ganun yung lagay niya, hindi siya ganun ka nagre-reklamo sa ano niya. Parang inaano lang niya. Tapos doon ko talaga naramdam na like, nakita ko yung sipag niya at yung disiplina, yung dedikasyon niya para like magbigay ng like
para may pera kami at may maitataguyod siya sa amin. So parang para siyang like tahimik na bayani para sa akin. Hindi ko na hindi kahit minsan hindi ko nakita yung like lahat hindi ko nakita yung mga sakripisyo niya, yung mga nararanasan niya dun overseas. Ramdam ko pa rin yung like pagmamahal niya, yung like sakripisyo niya. So, Oh, yeah. yun. And I think may isa pang question dun yung ano yung tungkol sa experience sa trabaho. Sige, sagutin ko na rin yun para makamove on na rin tayo. So, ako kasi simula nung bata ako, like mahilig ako yung sumama sa mga tita ko, yung ganun. Tapos like tumulong sa kanila, like kung taga-bantay, bodyguard sa lola ko, pag mag-church ka, sama ako sa lola ko, ganun, bodyguard. So parang good naranasan niya. Hindi man siya trabaho, pero parang experience na rin siya na yung may parang sasamahan ka, bodyguard, ganun. Tapos Like parang a caretaker in a way, you know. hindi naman, may experience din ako sa caretaking kasi Mm. yung lolo ko before, may ano siya, Alzheimer's, stage 4. Mm. Oo. Parang How old were you? 10 years old, inaalaga, pakain, paligo, ganun. Tapos, um, ayun, parang naranasan ko rin na talagang may ano talaga, mahirap talaga yung sa ganun like mga trabaho. Paano pa kaya, yung nahihirapan na ako, though maliit pa lang ako noon, yung nahihirapan na ako, sa isang tao pa lang, sa lolo ko pa lang, what if pa kaya yung mga caregivers, yung mga ganun talaga yung trabaho nila at marami silang inaano. So like, doon ko talaga na ano yung ang hirap pala talaga ng mga nararanasan ng mga tatrabaho, ng mga gawa, lalo na like overseas, yung pressure talaga na naranasan nila. So what about sa'yo, Jacob? Alam ko, may experience ka rin eh. Lagi mong kinikwento eh. Yeah, yeah, that's me. No, because usually when we go out, because when you and me go out with the rest of the guys, usually it's like go one time, rarely, but there's big stuff happening, and because I save up for that, usually I have this like agreement kinda with my dad for his restaurant where I'm going to make like the pub mats, the posters, and like manage the social media. And every time I do something for the restaurant social media, I get paid. You know, so like 100 a post or 100 a caption post every time. So I refer somebody to eat there, I get paid. So kind of that's like experience in social media managing and posting. Then I also do some physical tasks for my just for family because admittedly I am it would be a waste to put this body it would be a waste not to use this large body. So I am significantly bigger and taller than most of my family. So Jacob, come over here, help me carry some boxes, help me move around some furniture, and then I get paid for that. So that's as far as my experience goes. And welcome back with Akim and Daisy after having some internet problems. Kuya Akim, can you So, naka-off yung mic ko, Kuya Akim. Oh, Ay, naka-off pala. Si Daisy yata nawala, ano. So, Naka-off ganun ako. talaga, pera. internet. No, ang ganda naman. Ayan, pabalik na si Daisy, pero sige, hintayin natin. Pero ang ganda na ma-experience nyo ha, in fairness, no? Kumbaga, um, hindi natin, hindi natin kailangan minsan ng ano, yung sinasabi natin na learning by doing na ano. Yes. Kay, ewan ko, nakalimutan ko kanino tong theory, no? Yung learning by doing, no? Kasi yung sa akin lang, learning by doing yung mga experience ko. Especially nung internship ko talagang enjoy ko ha, in fairness, oo. Hindi ko ininda yung tawag kasi gusto ko to. So, laban. Ayun, sa internship ko, na-search na rin to sa of course, kung kaya mo lang i-handle yung mga bata ng maayos, hindi ka mahihirapan, hindi init lagi yung ulo mo. So, basta marunong ka lang taasan mo lang yung pasensya mo. So, I think yun yung isa sa mga tawag natin, yung mga secret recipes natin. Kahit sa ibang workplace naman, wala namang sinasabi na nakakapagod. Walang hindi nakakapagod na trabaho. Lahat pinagpapaguran yan. So, ayan, Daisy, nakabalik ka na. Alam ko, baka may gusto ka pang idagdag So, o karugtong doon sa mo kayo na kasi pareha tayong nawala. Go ahead, Daisy. opo. So, back to my story. Back to my story po. Yung ginanga,
But, malayo po kasi ako sa parents ko po. So, sa tita ko po at tito ko ako tumutuloy. So, hindi po ako nagtatrabaho or intern po, ganun. So, yung Oo. hinahangaan ko pong tao is yung tita ko po. At tito ko po. Yes Mm-mm. po. Yung tita ko po is isa po siyang teacher working from 7 to 4, gano'n. At pagdating po sa bahay, siya rin po yung nagpa-asikaso sa amin. At yung tito ko po ay isang uniform personnel at isa po siyang AFP sa Marines po ng sundalo. At hinahangaan ko po yung tito kasi po kahit po sobrang hectic yung schedule niyo po, at nagpo-provide pa rin po siya sa mga needs po namin. At um, like isang one call away po siya kahit po may duty siya. No? Pag tatawagan po namin siya, like, agad-agad po siyang umuwi pag like, may kailangan ayusin. Ganun. Kasi siya rin po yung, yung lalaki lang po sa bahay namin. Kaya saludo po ako sa trabaho at sa tita at sa tito ko. Yun po kuya. Thank you. Ayan, Mhm. maraming salamat sa tips. No, talagang may hinahangaan talaga yung tito niya. And of course, lahat naman tayo, may hinahangaan, pamilya man natin, o hindi natin kapamilya, o kakilala natin, no? Mahalaga na, of course, sabi nga nila, sa lahat ng pagkakataon, meron dapat tayong inspirasyon. Pero ewan ko anong klaseng inspirasyon ang meron kayo, karot, pagdating, pero sa pagdating sa work, of course, meron talaga tayong mga iniidolo o mga inspirasyon, charot. Oo, so, dumako naman tayo. So, sa inyo ba, bilang kabataan, ano sa tingin niyo yung karapatan o makataong kondisyon ang meron ang isang manggagawa o ang bawat manggagawa? Ano ba yung mga karapatan na dapat meron sila? Ano ba yung mga makataong pagtrato o pag makataong sweldo, ganun ba na dapat meron ang isang o ang bawat manggagawa ng Pilipinas? Daisy, unahan kita habang maganda pa yung signal. Yes po, thank you. So, para po sa akin, siguro po dapat po yung lahat po ng manggagawa po ay pantay na oportunidad at yung safety po sa lugar na pinagtatrabahuhan po nila at safety po sa trabaho at yung yung parang bayad po na pahinga at sick leave, gano'n. Kasi parang kailangan po yun eh. At yung karapatan po sa tama at pantay na benepisyo sa lahat po ng ating manggagawa at malaya at ligtas na pagpapahayag po ng kanilang saloobin. At last po siguro is yung protection. Protection po laban sa harassment or discrimination. Yun po kayo Mm-mm. Ayan, maraming salamat. Ayan, maraming salamat, Daisy. So, tama no, kasi yung mga ganun, Daisy, is na isa batas na yan, no? Na isa batas na yan na yung mga manggagawang Pilipino ay dapat meron tayong mga minimum wage, nandyan na yung mga parang pa-bonus, 13 months, may 14th month pa yan, at saka yung iba pang mga nabanggit mo ay, ang siguro ngayon is, ano na lang, proper monitoring na lang ng ating government and as well as yung implementation na rin nun. Lalong-lalo na sa mga private companies no na may mga manggagawang Pilipino. So, dakot Levin. Sige. So, total nasabi na rin naman ata ni Ate Daisy lahat. So, like, iano ko na lang yung para sa akin yung dalawa na like alam ko na mahalaga para sa akin. Yung sapat na sahod kasi hindi lang naman like minimum wage eh. Parang kundi like living wage na ang kanyang, yung living Oo. wage, yung kahit tutusan yung pangailangan ng pamilya. Sa ngayon kasi parang marami pa rin ang mga manggagawang sa Pilipinas, lalo na sa like probinsya or sa like sa ibang mga liblib na lugar sa Pilipinas ang sumasahod ng below minimum. Parang kasi ngayon napansin ko rin kasi na like yung minimum wage hindi na kasi to sapat para sa like araw-araw na gastusin, lalo na sa panahon ngayon na pataas ng pataas yung mga bilihin. So parang yung yung nagiging sinasabi nilang minimum wage parang hindi na yung sapat sa mga tao ngayon, lalo na sa panahon ng ngayon. Tapos yung mahalaga rin para sa akin yung like oras ng pahinga kasi in reality naman maraming manggagawa ang yung like nakakaranas ng no work no pay. So pag hindi sila pumasok, wala silang bayad. So kaya parang maraming pumipilit na pumasok kahit may sakit or kahit holiday. Papasok pa rin sila para makakita sila at
like magkapag-ano sila ng pangangailangan ng kanilang pamilya. May mga delivery riders na nagtatrabaho buong araw para lang kumita ng pera pero wala silang like beneficial or like mga security. So parang yun para sa akin yung sapat na sahod tapos yung oras ng pahinga. Pero alam ko marami pa rin naman yung ano kasi lahat naman kasi tayo manggagawa ay like karapatan natin yung makakamit ng makataong mga condition at makatao at patas na mga conditions sa pagtrabaho. Tapos, para sa akin yun lang naman yun. Pero what about sa'yo, Oo. Jacob? Ma ma-add mo ba or like ano po mo pa explain further? Kasi I got dami actually I marami got a weirder question. I got a weird answer ay sige. because Oh. because I feel like a bit different to our theme of workers' rights. I feel like the most important, I mean, everything's important, but like just a step above all is the proper wage. I feel like if you like allowing the worker to work as much as they want or as hard as they want for a proper wage would be good too for the people who need to support their families, right? So you could just put in extra hours. But again, that is pushing the limit of what's required. And we could also achieve a better way by just increasing the minimum wage. Because like what minimum wage, like what, 614 something here? I think 600 something. And that's daily for and that's barely enough to get somebody living alone by. But imagine if that somebody has a family. So maybe if we could like just have better wages, better pay, maybe that could do a ripple effect around the economy and make it better for us all. But I didn't think it through enough. That's it for Mm-mm. me. Sige. Mm. Thank you so much, Jacob, no, Gabi. So, I'm not masyado sure if medyo what I naging said is wrong emotional. or right. We didn't think Eh, it okay through. wala problema doon. Oo, reality naman din yan, no, especially sa workplace. And of course, kasi minsan talaga sa atin, nag stay tayo hindi dahil malaki yung sweldo, hindi dahil may ganito, ganyan, benepisyo. Siguro mahalaga rin yung tamang pagtrato sa mga manggagawa. Kasi kahit sabihin natin na medyo mataas lang konti sa minimum wage. May mas malaking sweldo, pero ani mo naman yung malaking sweldo kung tinatrato kang hayop doon. Sorry for to say ha. Sorry. Sorry for what I have said, no? Kung hindi naman maayos yung pagtrato sa iyo o tawag dito, may mas maganda pang pagtrato sa iyo is hindi ka mag-i-stay doon kahit na malaki yung sweldo pero iba yung pagtrato sa iyo. Feeling mo na uncomfy ka sa isang sa isang tawag nito, sa isang environment, no? Kahit na tayo, 'di ba, kapag uncomfy tayo sa isang environment, parang ayaw natin magstay doon. Kahit na sabi natin, ay dito, may ganito, ganyan. Pero ayaw natin magstay kasi nga, uncomfy tayo. Unlike dun sa work na kahit na mababa yung sweldo, pero kung comfortable tayo sa kasamahan natin, maayos ang pagtrato sa atin ng boss natin, of course, mag-i-stay at tayo. And yun yung natutunan ko nung nagtrabaho ako as utility dun sa school kung saan ako graduate. No? Of course, nariyan. Ilan natin sweldo ko noon? 1,500 monthly. Oo. Biruin nyo yun. No, total, lalakarin ko lang naman yung to workplace ko. Wala naman ako masyadong gagastusin. But, siguro the way nila ako itrato siguro na parang I'm one of them. Kahit na papunta pala ako sa profession nila, then sila is professional na. So, kumbaga, instead na iba yung trato nila sa akin, parang tinato nila ako na that I'm one of them. So, maganda sa feeling yon na talagang kapag kasi gano'n, mas marami tayong matutunan. Mas marami tayong matutunan experience na magagamit natin in the future. Ang na siguro ngayon is yung equal opportunities, yung mas marami pang oportunidad, especially sa mga new graduate na students, no? Kasi nga ilan dito is, gaya ko, sige, graduate ako ngayon. Tapos, ayon ko ba, ewan ko ba kung titingala pa ako sa langit sa nakuhanap ng trabaho. Parang ganun. Kasi tawag nito, saan ako mag-apply? Saan ako pupulutin? Parang ganun. Kaya nga nagkakaroon minsan ng tawag nito, redirection ng ng career. Kasi gumaduate ako. So,
share ko lang to ha, gumaduate ako as education. Tapos pag-graduate ko is, naging cashier ako sa isang mall. Wala namang masama doon, no? Pero, mas maganda sa feeling kasi kapag yung profession na pinasok mo is talagang pinag-aralan. Yung kung saan ka gumaduate, naka-align talaga doon. And of course, hindi talaga kasi naiwasan yung ganun kasi nga, no, nakakulang oportunidad para sa mga manggagawang Pilipino. So, paano nga ba nakikita natin yung connection ng pag-aaral o pagtuturo sa future na trabaho, especially sa senior high school? So, sineka natin to kanina, Levin, no? Yung paano natin makikita yung connection ng pag-aaral o pagtuturo sa future na trabaho? Sa tingin nyo ba, dapat ba itong sa school lang matuto o dapat bang ituro sa school ang tungkol sa career skills o workers' rights? O anong itsura noon sa education system natin? So, tingin nyo ba, ano yung magiging connection ng edukasyon natin sa magiging trabaho natin in the future at ano sa tingin niyo yung magiging sistema ng edukasyon natin kung ganun? O dapat ba na may turo itong mga career skills, magkaroon ng mga career guidance sa mga schools, sa mga, of course, sa mga schools natin. So, sige, dahil nauna si Leven kanina, so si Jacob ulit. Okay, so because starting from kindergarten to elementary to junior high, it's like general education for everybody unless you're taking a specialty strand like STE or the special arts sections. So usually it's general. Then in senior high is when it starts branching off into the different strands and into the different specialties and the new elective system that's also taking off now at Lagra High School. So I feel like one of the main things that can influence you in those younger levels in junior high and elementary are like outside of school activities like seminars or different teaching programs that the kids can do like job fairs but in like the what do you want to be in the future fairs like you telling about teaching kids about the different jobs and different things they can do. And that's actually how I started. Not I didn't want to do the STEM stuff when I was younger. I really didn't think I would be doing STE now. When I was younger, I really wanted to be a chef and we really wanted to be a cook. So I got influenced by one of those events at school, like, oh, what do you want to be in the future? And when I saw the chef stand, where it told you about, oh, you could work in restaurants, you could learn how to cook for your family and stuff like that. I really fell in love with it. So I feel like that's one of the major impacts. When you're still young and you see something that interests you, it will stick to you all the way until the end. But of course, there's a chance that it could change, like what happened to me. How about you, Lev? For me, malaki talaga yung connection ng pag-aaral at pagtuturo sa future na trabaho. Kasi para sa, like yung school, hindi dapat like puro academics eh. Dapat din may like halos siyang magiging training ground para sa like real world na skills, real world na mga mga kaalaman na magagamit mo talaga real life application. So halimbawa, natututok tayo ng math, pwede natin gamitin yung Mm. natutunan natin para mag-budgeting, tumulong sa budgeting ng family. Yung yung monthly allowance, yung monthly spendings nyo, pwede mo i-budget yung monthly na household income nyo. Tapos pwede rin to sa like mga business, makatulong ka sa mga sa family business if may ganun kayo, sari-sari store or ganun. Makakatulong ka sa doon lang sa math, yung pag-addition, yung pag ng mga sukle. Tapos parang
napansin ko dapat talaga ituturo sa school yung career skills gaya ng time management, teamwork, yung basic financial na kaalaman, lalo na yung workers' rights. Pag-usapan natin kanina, workers' rights. Marami kasing kabataan yung napansin ko rin na papasok sa trabaho na walang kaalaman sa kung ano ang minimum wage. Wala silang alam na paano ang tamang kontrata o paano gumawa ng sarili nilang resume or like ano. Tapos parang imbis na makaangat sila, naaabuso sila sa trabaho nila. Imagine kung like Mm. may subject tayo sa ano na may life skills or paano maging matalinong manggagawa. So doon kasi matututunan natin kung paano pumili ng career, paano makipag-negotiate sa sweldo at yung karapatan bilang isang empleyado or like manggagawa, yung pag naano kasi pag naano kasi nila yung like basic rights nila talaga. Mapaglalaban nila yung mga basic rights nila. So para sa akin yun lang naman yun. How about sa'yo, Kuya Aki? Since hindi pa si Ate Daisy Thank you bumaba. so. Oo, nawala talaga si Daisy, no? So, no, nakalilito tuloy ako dun sa ano. Sabi ni Jacob kanina na gusto mong maging ganito kasi maybe na-influensyahan ka ng pamilya mo, ng tatay mo. Kasi usually mga boys, ano, nag- usually yung gusto nilang trabaho is yung trabaho ng tatay nila, no? Sa mga kabatang lalaki dyan, no? Comment it down below kung na-experience ito na halimbawa yung tatay nyo, mekaniko. So, syempre gusto mo rin mag-mekaniko. Kung gusto mo trabaho ng tatay mo is chef. So, syempre ikaw gusto mo rin mag-chef. So, parang ganun yung ano natin elementary. Pag kasi sa elementary namin, ano, parang may mga life skills na natin tinuturo diyan. Kasi I don't know ha kung sa inyo naka-encounter ka ng subject na EPP. Nakalimutan ko ano ibig sabihin ng EPP. Because elementary ang sa EPP na subject kung saan parang ano siya, livelihood subject siya. Doon ko natutunan paano gumawa ng atsarang papaya. Oo, kasi nagawa namin yan tapos tininda namin. So, ayun, atsarang papaya. Doon din ako natuto magluto ng pansit, no? Tinuro kasi yan dati. And yung magtanim, tapos paano manahi, yung mga gawaing bahay, no? Naituro yun sa EPP. So, ewan ko ngayon, and I don't know kung anong klaseng subject ang meron ngayon sa elementary. Kasi yung elementary kami, yun yung mga natutunan namin, yun yung lagi naming nakaklase. And of course, nag-enjoy rin naman kami. And sa high school naman, nandiyan si TLE, no? Nandiyan si TLE, and hindi sa siya, meron din mga ano nito, tawag nito. So maganda yung dati talaga na-encounter ko sa education system, especially elementary ha, na talagang marami ako natutunan noon. And of course, ngayon senior high, meron na naman may bagong sistema na naman tayo. So para sa akin, mahalaga siya na maituro sa mga bata, tama yung sabi ni Levin, no? Yung aside from doon, meron tayong mga etiquette, yung mga rights, no? Tama yung Levin na dapat maituro sa ating system of education, dapat nasa curriculum sana siya. And sana no, mas mapagtuunan talaga yung mas mabigyan talaga ng connection yung magiging landas ng isang bata na kung ano talaga siya in the future. Kaya malaga yung mga career guidance, yung kasi bago ako kumuha ng kurso ko sa college is nagpa-counseling pa ako. Kasi usually ginagawa yung counseling sa amin, parang career guidance yan eh. Ano pa lang, junior high grade 10 pa lang. Para alam mo na agad kung ano yung gusto mong kunin pag college. Kaso lang, then meron din sa senior high niyan, pero sad to say, pandemic ano kami, no? So, ang nangyari nun is, okay, lumapit ako sa isang psychologist, nag-ask ako ng help, paano ba, and of course, sinuruan niya ako. Ang sinabi niya lang sa akin is, wag kang pumili na isang kurso na na-impluwensyahan ka lang ng barkada o based lang sa una mong paningin, no, na ay magdodoktor ako kasi malaki ang sweldo ganon. Pero hindi mo naman love, kumbaga di ka naman passionate sa ginagawa mo, pero although matutunan mo rin yan in the end, then para sa yung tinuro sa akin talaga is pumili ka ng kurso mo na malapit sa puso mo na nakikita mo in the future na ginagawa mo yung trabaho niya na masaya kang ginagawa
yung trabahong yun. And that's why, eto ako. So, ito yung kursong kinuha ko and masaya ako. And siguro tama yung landas na tinahak ko. So, yun yung yun yung para sa akin lang naman. So, ayun. Sayang sayang no talagang pumapaliit yung oras na. But by the way, so, so usually my events o day off during, paano personally sineselebrate ang Labor Day? Ay nyo, sa school, ewan ko ba nasa-celebrate ba to? Kasi usually Labor Day is holiday. So, even sa inyong community kaya, so, paano pwedeng gawing mas makabuluhan ng araw na ito para sa mga manggagawa na lang? Hmm. Sige, Levin. Paano nga ba Sige. magiging mas makabuluhan ang araw na ito? Kasi hindi naman natin siya masya-celebrate sa school kasi nga holiday. Tawag nito vacation. So, sa inyo ba, paano mas magiging makabuluhan ang Labor Day, ang araw ng mga manggagawa? Kami kasi usually pag Labor Day, kasi usually Labor Day, summer na. So, yung parents ko lang nag-aano. So, pag Labor Day kasi, since overseas na yung tatay ko, tumatawag sa kanya. Ay, sa Saudi pala, hindi sila, ay, nakalimutan ko. Sa Saudi, hindi sila nag-celebrate noon. Pero dito, yung nagbabanding with mga kamag-anak, tita, tito, magkikita-kita kami, kakain sa labas, ganon. Tapos para maging mas makabuluhan, parang ginagawa ko, kasi meron pa rin yung kahit holiday, meron pa rin yung mga nagtatrabaho, mga security guard, yung simpleng pagbati lang sa kanila, yung para maalam na lang nila na like na-appreciate talaga sila kahit kasi yung dedikasyon talaga nila na pumasok kahit holiday, mga nag-aano sa mga fast food ganun. So yung simpleng pagbate, happy birthday ganun, pag hello, is parang tinatry kong gawin. And ginagawa ko naman nung nakaraang umalis kami. So, binabati naman yung mga nagaan sa gas, ganon. So, yun naman, ganon lang Ah, naman. Simple lang, pero feeling ko may ano naman, makakaano talaga sa kanila. At least makakaano talaga ako na makita sila at maano na nila na napapansin talaga sila at yung like yung sakripisyo na ginagawa nila. mm. Pero about Thank sa'yo, you so Jacob, much. Well, a while ago you mentioned when we were talking about career paths that most of us young men are influenced by our fathers. So when I wanted to be a chef, exactly right, because my father is a restaurateur. He runs a restaurant. So he's the manager, but he also cooks. So that's why. That was also an influence for me to become a chef because my dad usually does the cooking around the house. But then last Labor Day, this is not really a theme or anything, but last Labor Day, kind of unintentionally, I ended up spending it with my dad, and we were cooking some food. I managed to save up some money from the side hustles, and I bought us some steaks for me and my dad to cook, and that felt really fancy and really good steaks. So we cooked those, and we gave some to my mom and aunt and to my brother. Some of the side dishes were for them, but of course the big steaks were for me and my dad. So yeah, that's how I ended up celebrating my Labor Day. How about you? After all, you do have a job, so how did you celebrate yours? Sa akin? Yeah. Sa akin ba? Ay, Opo. sa akin pala. Oh, sa akin dito lang ako sa bahay, no? Of course, parang inaasikaso ko lang yung tesis ko. Kasi si mama kasi that time wala, nasa trabaho siya. And, ayun lang din, nagluto lang. Kasi kung nasabay ako, may talaga ako magluto, no? Kahit na walang lulutuin. Oo. So, ayun, kung ano lang pinagluluto ko dito. Kasi nga, parang ano lang. Then, rest. And of course, alagaan ko yung kapatid ko na may autism. So, kasi yun talaga yung main role ko, no? Parang feeling ko ito na yung ito na yung responsibilidad ko habang buhay, itong alagaan tong kapatid ko. So, ayun, yun yung mga kaganapan ko during Labor Day. Ayun lang, simple, pero memorable kasi nagbanding kami ng kapatid ko. Ayun, kasi minsan ko na siya makasama whole day, kasi nga, busy rin ako minsan. So, ayun, parang banding lang, of course, kay mama din na kada gabi na rin siya uuwi, din umaga aalis. So, pero sige lang, no? May mga times din kasi na nagbabanding din kami. But lastly, no? Kung ikaw kung may
isang bagay na gusto mong baguhin ay o may pwede kayong baguhin sa kung paano ginagawa ang trabaho o kung anong tinatrato ang mga manggagawa, ano yun at bakit. So, feeling nyo ba, kung meron ba kayong isang, tawag nito, isang bagay na pwede ninyong baguhin kung paano itrato ang isang manggagawa, sa tingin nyo ba ano ito at bakit? Hmm. Sorry, di ako Hmm. Sige, Jacob, kasi si Levin na una kanina. Ay, So, tatlo na tira. maybe it would be the way there's this strict hierarchy. Naturally, like the managers, then the assistant managers, then the workers, and then the heads. The thing is, maybe it's like something that we should change is the strictness of the hierarchy, because in the end they're all co-workers, you know what I mean? Like, even though my dad's a manager, he still advocates for like the, oh, we're evenness, we're closeness. It's just that my job is to manage you. That But we're all still human, we're all still people, and in the end we all have our own rights and stuff. So maybe that, like, to what's it called, like, loosen up the hierarchy. How about you, Lev? Para sa akin kasi, napansin ko kasi yung, alam mo yung mindset na, yung toxic siyang mindset, yung, palagi ko siya nakita online yung okay lang na laging pagod at wala ng personal life. Basta like, makapagtrabaho lang at yung The okay lang grind kasi sigma lagi siya mindset. pagod. Wala na siyang ibang ginagawa kundi trabaho lang. Kasi parang may pressure na dapat grind lang ng grind. Yung para malang masabing successful ka. Pero parang Mm. sa akin, parang dito sustainable, hindi siya sustainable. Parang unti-unti mong sinisira yung mental health mo, unti-unti mo sinisira yung personal life mo, yung Physical. personal life mo, yung connections mo with people, which para sa akin kasi mahalaga yung connections mo with people kasi sila yung mga makakasalamuha mo, sila yung mga makakasama mo. So like, pag dahil lang sa trabaho, sisirain mo yung mental mo, yung personal aspects ng life mo. Parang malaking ano na rin yun. Pero feeling medyo ano rin kasi may mga taong na hindi nila parang napipilitan na rin sila na gantong mindset kasi hindi nila kayang umalis sa gantong mindset. Halimbawa sa like mga call center agents, yung mga call center, madalas na night shift, tapos mataas ang stress, tapos wala pang sapat na like mental health support. So parang gusto ko sana na at least bawat workplace parang may alam ko parang unti-unti nang umuuso rin naman to sa mga yung mga wellness programs or mga like flexible hours or like mga mental health days ganon. Yung alam ko umuso na rin to sa ate ko yung mental health day break. Parang isang araw na parang off sila muna. Alam ko like working with pay holiday siya eh. So like day off muna sila para lang mag-refresh, balik yung mental health nila tapos trabaho ulit next day. So parang hindi ko kasi siya masyado nakita pero alam ko online usong-uso talaga yung mindset na um, okay yung pinapagod nila yung sarili nila hanggat sa like makakaya nila at parang kinakat out nila yung personal life. So how about sa iyo Kuya Akim since working ka na parang ano yung like nakikita mo sa trabaho na gusto mong baguhin mga trato? Siguro sa akin yung tawag nito, mindset din na kung saan, tama yung kay Jacob din kanina, no, yung parang mindset na kapag ikaw yung manager, o ikaw na to, ikaw naman manager, o ikaw na bahala niyan, ano lang naman ako. Tapos yung mindset na, yun na yan lahat kasi bata ka pa. Yung parang ganon, knowing na ano ka pa lang, parang nag-observe ka pa lang, tapos itatambak sa'yo yung yung trabaho, kasi nga, bata ka pa, malakas pa. Yung mindset natin karamihan taga sa workplace. Especially kapag yung kasamaan mo is yung medyo may edad na, ganon. O, ikaw na, bahala niyan. Ano ka na, bata ka pa. Ayun, kami matatanda na, ganon. Although, wala siyang issue sa akin, depende sa sitwasyon. Pero yung talagang araw-arawin is ganon, knowing na pare-pare alam kayo tumatanggap ng ganong sweldo. Patas lang naman yung tinatanggap ng sweldo, pero bakit mas overload ako kaysa sa kanya? No? So, knowing na mas kaya niya to kasi may experience siya. Ako baguhan pa lang, and kung possible magkamali pa,
may abaya pa mangyayari, ikaw pang si, sa'yo pang si, ikaw pa masisi, so, oh my God. So, no, lalo sa workplace ko na-experience yan, no? During my internship na nasa sa akin, like, kasi group leader din siya ako, no? So, isang school na interest ako yung group leader. So, parang nasa sa akin lang, but in the end, nakaya rin naman. No? Pero sana wala nang ganun na mindset wherein, tawag nito, um, wherein, mas dapat pass. Kasi nga, patas tayo pumasok sa trabaho, um, patas tayong nagtatrabaho, of course, patas tayong tumatanggap ng sweldo, depende sa position din yan, of course, dapat gampanan din natin yung tawag nito, yung position na pinagkaloob natin sa workplace, hindi lang sa sweldo nakabatay. No? At saka isa pa, kung mataas man yung position natin, wag natin abusuin, just like what Jacob said kanina yung pinunto niya, no, na pare-pare naman tayong tao, of course, may karapatan din tayo. So, mahalaga na sa isang workplace, magtulungan talaga. Kasi kapag nagtutulungan kasi, mas madaling matatapos ang isang gawain. And of course, walang magme-mental health breakdown. Walang breakdown, no? Minsan, pinopost pa sa social media. Oh my God. No, talagang, no, ganun talaga, no? Sa social media, binobontong. But, di sana magandang, mentality yun na konting, social media agad. Especially workplace, knowing na magkakatrabaho din kayo. So, mahalaga yun talagang proper connection, yung unity, the collaboration is present sa isang workplace talaga. So, ayan, magandang hapon at isang napagandang hapon ang napagsaluhan natin sa oras na ito. Kaya naman, tama ba, Levin, ikaw yung Yeah, mag, ako na Close out the synthesis. show, Lev. So, sa lahat ng napag-usapan natin ngayon, malinaw naman sa atin na na-define naman natin yung isa-isa nating mga opinion or like mga paniniwala tungkol sa work or labor. Hindi lang ito yung bastang like pagkayod para kumita, kundi isang mahalagang bahagi ng ating pagkatao at pagkabuo ng lipunan. So ang mga manggagawa mula sa ating mga magulang, teachers, frontliners, at hanggang sa mga OFW, hindi lang sila haligi ng ating komunidad. So parang may mas malaki pa silang ambag kundi magtrabaho para sa pamilya. Mas makakaapekto sila sa ating lipunan at sa ating mga sa ating ekonomiya. Pero sa kabila ng kanilang mga ambag, marami pa rin sa kanilang hindi nakakatanggap ng sapat na sahod, ligtas na kondisyon, o makataong trato. So bilang kabataan, tayo naman yung may responsibilidad para hindi lang maging handa sa hinaharap natin na trabaho. Kasi alam naman natin lahat tayo maging part ng working force. Para kundi maging mapanuri at mapagmalasakit sa like karapatan ng mga manggagawa, dapat tayo makialam, makinig at makiisa dahil kung hindi tayo like kumilos ngayon, baka naman tuluyan na malimutan yung like pinag-ugatan ng Labor Day or yung mga like halaga ng pawis at pagod na ginawa ng mga manggagawa upang makamit natin or or nila ng mga karapatan na nararanasan nila ngayon or natatamasa nila ngayon. So, tunay na pinagdiriwang ng Labor Day ang hindi lang paghinga, kundi pagkilala at pagkakaisa at panawagan na para sa isang mas makaturungan at makataong mundo ng paggagawa. So, yun muli, back to you, Kuya Akim, for the announcements. sincerely yours, Levin. Charot. No? So, sana, of course, no, kung meron tayong mga paglalahad o pagbubuod, of course, meron din tayong mga dapat alalahanin, no, na kada Sabado, of course, no, sana lagi yung nasa kalendaryo nyo ng Kalambag and napanood every Saturday po yan, 1 to 2 p.m. po. Kaya, always prepare your alarm clock para ma-notice kayo every time na may kalambag. And of course, no, aside pang kalambag, mamayang hapon, ay mamayang gabi, kada Sabado din po yan. 7 to 8 p.m. din po yan. Nariyan po ang Senior City na kung saan binibigyan halaga ang lifelong learning, no? Kumbaga ang pag-aaral o ang nais matuto ay hindi nakabatay sa gulang, kundi sa determinasyon na matuto at mabuksan ang kanilang isipan at para may bahagi rin ang kanilang hinanayang at opinyon gaya din ng sa Kalambag. At para mas malinawan tayo sa pagkakaroon na isang inklusibong lipunan, nariyan din po ang inklusyon or inclusion na.
Every Wednesday po yan, 3 to 4 p.m. din po yan na kung saan bibigyan tayo ng kalinawan tungkol sa kung pagkakaroon ng inklusibong lipunan para sa pag-unlad ng ating bansa. No? Sa mga nanonood ng Kalambag, maraming maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta sa bawat episode po ng Kalambag. Higit sa lahat, no, sa binubuo ng Inet Philippines, maraming salamat din po sa patuloy ninyong pagsuporta sa amin at patuloy na paggabay. And of course, no, maraming salamat din po kay Ma'am Bonsol, no, sa pagsabay sa amin from Milagro High School. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta niyo po sa ating mga kabataan dyan sa Milagro High School. Of course, sa Kalambag, we have Daryl, the technical, we have JP, no, Sir JP, sorry. Maraming salamat sa patuloy ninyong pag pagsuporta rin po sa Kalambag at sa lahat ng mga manonood na walang sawa, walang tigil na sumusuporta ng Kalambag, sana po ay tuloy-tuloy lang po ang inyong pagsuporta sa amin at handa rin po kami maglingkod para sa inyo. Muli po, ako po ang inyong lingkod, ay your Kuya Akim, kasama si Jacob at si Levin. Kaway-kaway naman kayo. Ito ang Kalambag. See you next week. Kalambag! Salamat po sa lahat. See you next Thank you, everyone. one. Bye-bye.